Bogota, City of the Lost 2025, buod ng buong kwento. Ang Bogota, City of the Lost ay isang South Korean crime drama film na pinagbibidahan ni Song Joong-ki sa direksyon ni Kim Song-jae. Ang pelikula ay itinakda noong 1990s sa Bogota, Colombia, isang lungsod na puno ng krimen, katiwalian, at panganib. Ito ay isang kwento ng pakikibaka, ambisyon, at pagpasok sa madilim na mundo ng black market trade. Simula ng kwento. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang mahirap na panahong dinaranas ng Timog Korea noong 1990s. Si Koki o si Song Joong-ki sa totoong buhay isang binatang Koreano ay napilitang lumipat sa Bogota, Colombia, kasama ang kanyang pamilya matapos maapektuhan ng matinding krisis pinansyal sa Asia. Pinangarap nilang magsimula ng panibagong buhay sa ibang bansa ngunit hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Sa kanilang pagdating sa Bogota, agad nilang naramdaman ang hirap ng buhay. Wala silang sapat na pera at hindi rin madaling makahanap ng trabaho. Isang araw, habang sinusubukan nilang bumili ng pagkain, ninakaw ng mga lokal na magnanakaw ang natitira nilang ipon. Dahil dito, napilitan silang mamuhay sa mga barong-barong at magtiis sa gutom. Si Koki, na dati nang sanay sa hirap ng buhay sa Korea, ay hindi sumuko. Alam niyang kailangang kumilos upang mabuhay sa isang lungsod kung saan ang batas ng kalye ang umiiral. Ang unang hakbang sa black market. Sa kanyang paghahanap ng trabaho, napadpad si Koki sa isang pamilihang ilegal kung saan ibinebenta ang iba't ibang uri ng smuggled goods mula sa damit hanggang sa electronics. Doon niya nakilala ang isang matandang Koreano na matagal nang naninirahan sa Bogota, si Mr. Kim, isang negosyanteng may koneksyon sa mundo ng black market. Sa simula, naging isang maliit na runner si Koki, nagbebenta ng mga pekeng damit at underwear sa kalye. Napansin niya agad na ang Bogota ay isang lungsod kung saan ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa kalidad ng produkto kundi sa diskarte sa pakikipag-usap at panlilinlang. Dahil sa kanyang kasipagan, diskarte, at mabilis na pag-aaral sa takbo ng negosyo, nagkaroon siya ng tiwala mula kay Mr. Kim. At sa iba pang mga negosyante sa ilegal na kalakalan. Unti-unti siyang umangat mula sa isang simpleng street vendor hanggang sa isang middleman sa black market. Pag-angat sa mundo ng krimen. Habang lumalago ang kanyang negosyo, napansin ni Koki na may mas malaking kita sa pagpuslit ng mamahaling down parkes mga branded na winter jackets na patok sa mga mayayaman sa lungsod. Pinasok niya ang negosyong ito, ginamit ang kanyang katalinuhan sa negosasyon, at lumapit sa mga drug cartel at korap na opisyal ng gobyerno upang maprotektahan ang kanyang operasyon. Sa puntong ito, si Koki ay hindi na isang simpleng negosyante, naging isa siyang kilalang personalidad sa mundo ng black market trade. Nakilala niya ang iba't ibang tauhan sa underworld ng Bogota, kabilang na ang mga lokal na sindikato at mga dayuhang negosyante na may koneksyon sa smuggling at human trafficking. Ngunit habang lumalawak ang kanyang impluensya, lumalaki rin ang kanyang mga kaaway. Hindi lahat ay natuwa sa mabilis niyang pag-angat at marami ang gustong pabagsakin siya. Mga pagsubok at pagtataksil. Sa kabila ng kanyang tagumpay, napansin ni Koki na hindi niya maaaring pagkatiwalaan ng kahit sino sa mundo ng krimen. May mga pulis na nais siyang hulihin, hindi dahil sa hustisya kundi upang kikilan siya ng pera. May mga kaalyado niyang gustong agawin ang kanyang negosyo, kaya unti-unti siyang iniipit sa kanilang mga patibong. May mga sindikatong gustong gamitin siya para sa mas malalaking krimen, kabilang ang drug smuggling at arms trade. Isang gabi, nagkaroon ng isang madugong engkwentro sa pagitan ng kanyang grupo at ng isang rival gang. Dito niya napagtanto na kahit gaano siya katalino at gaano siya kaingat, hindi niya kayang umiwas sa panganib ng tuluyan. Ang matinding desisyon matapos ang isang sunod-sunod na trahedya kasama na ang pagkamatay ng isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, na pagtanto ni Koki na siya ay nasa isang sitwasyon na wala nang ligtas na daan palabas. Dalawa lamang ang kanyang pagpipilian: ipagpatuloy ang kanyang negosyo at tuluyang maging isang crime lord sa Bogota kahit na mangangahulugan ito ng higit pang karahasan at panganib. Lumaya sa lungsod at magsimula ng bagong buhay, kahit nangangahulugan ito ng pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa huling bahagi ng pelikula, gumawa si Koki ng isang mapanganib na plano, isang huling deal na maaaring maging kanyang kalayaan o kanyang katapusan, ang hindi inaasahang wakas. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang tensyonadong eksena kung saan tinangkang traidorin siya ng kanyang dating kasosyo. Sa isang madugong sagupaan, nagawa niyang makaligtas, ngunit sa malaking halaga marami sa kanyang mga tauhan ang napatay at ang kanyang imperyo ay tuluyang bumagsak. Sa kanyang pagtakbo palabas ng lungsod, dumaan siya sa isang lumang lansangan at nakita ang mga batang kasing edad niya noon, mga batang walang kasiguraduhan ang kinabukasan, tulad ng kanyang naging buhay sa Bogota. Sa huling eksena, isang malita ang dala ni Koki habang tinatanaw ang isang eroplanong papaalis ng bansa.
Ngunit hindi ipinakita kung sumakay siya o bumalik sa lungsod. Ang pelikula ay nagtapos sa isang open-ended na conclusion na nag-iiwan sa mga manunood ng tanong. Natuto ba siya mula sa kanyang mga pagkakamali o babalik siya sa madilim na mundo ng krimen? Ang Bogota, City of the Lost ay isang nakakakapit sa upuang pelikula tungkol sa ambisyon, survival, at moralidad sa loob ng isang lungsod na puno ng kasakiman at panganib. Bagamat puno ito ng aksyon at madudugong eksena, ipinapakita rin ito ang pagkakalugmok ng isang tao sa kasakiman at desperasyon. Bagamat may ilang kritiko na nagsabing kulang ito sa emosyonal na lalim, hindi may kakaila na ito ay isang pelikulang puno ng tensyon, betrayal, at moral dilemmas. Para sa mga mahilig sa crime thriller na may kakaibang setting, ito ay isang pelikulang hindi dapat palampasin. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.